nalulungkot sa'yo. Manahan ka sa buhay ko, puso-sip ako, upang mabuhay na nalulungkot sa'yo. Upang mabuhay na nalulungkot sa'yo. Take my hand.
nilikha ng langit at lupa. Panginoon, pinupuri ka namin, pinadakilan yung pangalan sa lugar na ito. Panginoon, maraming salamat po sa nagdaang taon sa aming buhay, Panginoon, na hindi mo po kami pinabayaan sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon po, kami po ngayon na muli pong tumatahak sa taon 2025, Panginoon. Alam namin, Lord, na di mo kami pababayaan kung paano kami inalagaan, iningatan ng mga nagdaang taon. Alam po namin, Panginoon, na masigit po po kami ngayon. Nagagabayan, iingatan. Panginoon, ikaw lamang po ang Diyos namin inaasahan sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga mahal sa buhay namin, Panginoon. Patuloy namin nakakasama, Panginoon. Panginoon, minsan pa po, andito po yung mga anak na lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Sa mga nagawa namin, hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Nawa, kami po ay paawaan, kami po yung patawarin. Upang muli po kami sa buhay na ito, na puno ng pag-asa, Panginoon. Panginoon, pinakatas din po namin sa iyo ang aming mga kapatid na wala pa po sa mga oras na ito, Panginoon. Kung nasaan naman po sila, Panginoon, Lord, paalala mo po sa kanila, ito po ang tipan. Unang araw sa taon ng 2025 na ang kami uling magsama sa aming Panginoon. Nawa, Panginoon, padala mo po sa kanila. Nawa, makasama natin po sila, Panginoon. Kung ano man po ang mga balakid sa kanila dadaan, Panginoon, nawa, iyo po magiging, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat, Panginoon, na iyong pinakakaloob sa amin. Panginoon, tinataas din namin sa iyo sa mga sandali ito ang lahat na may mga karamdaman sa lugar na ito, Panginoon. Ang pamilya ni Rhea, kung ano man po pinagdadaanan nila, Panginoon. Nawa, lutasin mo po ang kanilang mga problema, kung ano man po yun. Lahat po na may sakit dito sa dalig, aming kapitbahay, Rita Vasquez, Aner Hernandez, at ganoon din po sa aming mga mahal sa buhay, maging nasa malayo ako, Panginoon. Pati namin, Panginoon, na hindi po maiksi yung mga kamay para yung abutin, Panginoon, at bigyan ng kagalingan ang aming mga mahal sa buhay. Panginoon, lalo, Panginoon, higit na itinatas namin sa inyo ang yung mga magagawa, Panginoon, sa ubasan na ito, Panginoon, mga mula po sa amin gitarista, sa mga choir na yung kami ginagamit. Lahat po sa mga gamit po na ginagamit sa pagtutog, Panginoon, na wala po ingatan mo po ang kanilang kalusugan na aming mga choir, lahat po ng mga umate, Panginoon, nawa. Panginoon, ipadamang mo po sa kanila ay yung tunay na pag-ibig ng Panginoon, na ikaw lang talaga ang pagbiligtas sa aming mga kalos, Panginoon. Panginoon, tinataas din namin sa iyo ang iyong gagamitin din po na magpapayag na iyong mabuting balita, Panginoon. Nawa, iyo pong bas-basan, iyo pong i-anoin po ang kanyang mga daan, Panginoon. Nawa, na bawat kataga ng kanyang may isa nisiwat, Panginoon, ito lang nakagaling sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga mabuting balita, Panginoon, na magdadala sa aming ikabubuhay, sa aming kalakasan, nakakatulong sa amin sa araw-araw. Nawa, ang bawat kataga na aming marinig, Panginoon, ito ay tumingin sa aming mga puso, Panginoon, at ito ay aming maisabuhay at maibahagi din sa aming mga maisabuhay sa aming kapwa. Panginoon, ang lahat po ito, Panginoon, ay inaangkin na namin at pinasasalamatan sa pangalan ng anak na si Jesus, amin. Sa ngalan ng Ama ng Anak
Mayigit naman po sa dalawa na nakakaisa, at langin ay nasa kalagitnaan namin siya. Kaya, check, nandito po siya. Ang yung gusto ko mag-share, alay mo, ilang libo tayo walang gawain, di ba? Tapos, maraming dumaan sa buhay natin. Pero ito, dito pa rin tayo. Ako na lang mag-share. Magpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po, nung bago, yung last na gawain po natin na, yun nga, bigla ako nagkaroon na nagpa-check up ganyan. Kaysa daw, may nakuna daw sila may depresa ang puso ko. Pero hindi ko inakin yun. Pero nagpapasalamat sa Panginoon talaga negative. Kaya sabi ko, ay, wala yun. Wala ako sakit sa puso. Sabi ko, tinanggal na ni Lord yun. Kaya yun, kahit marami akong nararamdaman din. Pero hindi ko po yun inakin. Sabi ko, Lord, alisin mo po ito. Kamukha 2 araw ako lagi nahihilo. Pero tingnan mo ngayon, nawala. Kasi sabi ko, Lord, malakisin niyo po ako, paano na? Mahirap kumilos na pag mag-iwang ako eh. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahit sabihin man na talagang hindi ko inaangkin yun, kahit sabihin kulang sa financial, ganyan. Basta, sabi ko, maging masaya lang tayo sa pagtanggap yun eh, kahit wala kang pera. Kung isipin yung walang pera, darating. Sabi ko, bakit? Meron naman ako 5 piso dito, pera din yun. Basta darating. Ayun, kailangan talaga yung maging masaya lang. Yung isipin ng gano'n. Hindi ko inisip yung wala. Sabi ko, Lord, meron. Darating yun. Kaya ang bait ng Panginoon kasi gumagamit pati siya ng instrumento na para ipagkaloob ba yung kailangan natin. Ayun. Kailangan lang kung maging tangkapin ba, magpakatotoo. Tapos yun, ano man na dumating, pasalamatan, ganyan. Para masaya. Asa niyo po ang sister, palakpan mo sa ating Panginoon. Asawa ni Brother Tito. Praise God, Hallelujah. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Dahil kaya mo siya dahil salamat sa Diyos. Nakarating po kami ng maluwalhati sa lugar na ito. Purihin si Yahweh El Shaddai kasi po, kung isi-share ko po yung mga pagsubok, lalo din sa mga biyaya ni Yahweh. Kulang po ang isang oras. To God be the glory. Since po noong 2010 na ma-assign bili ang brother husband ko na training seminar dito sa Ampel sa mga preachers ng batch 2 from the provinces. Isa po siya sa napili sa lugar ng Camarines. So dahil nga po kami mag-asawa ay 2, tapos yung mga preachers pa po na kasama niya, bali po dito sila ay 6, plus ako yung pangkito. Alam niyo po nung matawag yung pangalan ng asawa ko doon sa opisina ng NAGA, po ako sa Likin side me, nag-alala ako kasi wala kami matirahan dito. Ang kapatid ko sa Cavite, ang isa kong kapatid na doon sa Bulacan, so napakalayo. Alam niyo, habang nagninilay ako doon sa terrace ng opisina ng NAGA, lumapit po sa akin yung isa sa mga working committee sa Camarines Sur. At tinapitan niya ako, sister, may bahay ako na malapit sa Ambel, sa La Huerta. Sabi niya lang, luma nga lang yung bahay, pero pagtsagaan niya na. Ang sabi niya, per head, 1,000 ang lupa. Ang tubig, ilaw kami na magbabayan. Yung bahay lang yun. Iniisip ko nung, nung sinabihan niya ako ng gano'n, iniisip ko agad, 2,000 kami, mag-isang buwan. Pero yung time na yun, galing ako ng Hong Kong, sa bayaran siya na po kasi isa akong OFW, pabalik-balik sa abroad. Pero hindi lang Hong Kong, yung narating ko na bansa. Salamat sa Diyos kasi iprinabay niya yung daanan dito. Pagdating po namin dito, siyempre, training, wala pa silang mga hayop. So, yung mayari ng bahay, iprinabay niya yung ibang pagkain. Tapos, siyempre, kami share na rin nila. Alam niyo po, habang nag-seminar sila sa Amorsolo, nag-seminar sa Ampel, pag-Martes sa Ampel, pag-Lunes sa Amorsolo. Alam niyo po, one time noon, naalala ko, tanghali, 11 o'clock ng tanghali sa DWXI. Di ba po,
Sumalamit ang kaluluwa niya yung Brother Dante Arminta. Siya po yung time na yun na nananalangin sa radyo na may isang brother na tumawag. Sabi niya, maghingi po ako ng prayer na isang matatag, malaking kita at matatag na trabaho. Because basta diningay niya, deep inside me po, yung radyo, yung kaliwa ko nasa radyo, yung kanan ko nasa taas. Sumakay ako sa prayer. Alam niyo po, hindi nagtagal. Sabi ni Brother Mike, miracles are forever. Pag naniwala kayo, pagkaroon siya ng Diyos by faith. Faith action is dead. Lagi ko sinasabi ni Brother Mike. At saka lagi yung sinasabi, huwag kang magsabi wala, lagi may darating. Alam niyo po, nangyari yan sa buhay ko. Hindi po nagtagal, naging ang Diyos, may ginamit siyang instrumento. Para po ko magkaroon ng biyaya ng trabaho kasi ang hirap po dito sa Maynila, manirahan na walang trabaho. Sa totoo lang po. Diba, kayo po naranasan nyo yan. Napakahirap po. So, biyaya ni Yahweh El Shaddai po, kaya nandito kami ng Christina mag-asawa sa Manila. Dahil po sa pangbagay po na yung napaghahayo at sa biyaya ng kaloob ni Yahweh na yung pinagkukulan ko rin ng source of income sa biyaya ni Yahweh El Shaddai. Sa mga pagsubok po, dumaan kami ng, sabi nga, sa relasyon namin mag-asawa, ups and down, sa mga, sa karamdaman, kasi nga, ang mag-asawa maraming pinagdadaanan sa hirap at ginhabali ko ba, pinagdaanan din niyo po yan. Sa biyaya po ni Yahweh, yung pandemic po, talaga naman, nagkakawin po kami, parehas kami nakahiga na dalawa, una siya, tulad ako. Alam niyo po, yung time na yun, ang dami ko nang biniling gamot sa labas. Yung April na pandemic, 2021 na yun. Doon kami nagkaroon ng COVID. Noong time na yun, natapos na yung pandemic, kung patapos na. Alam niyo po, ang pira namin, 2,000 lang sa pitaka. Tapos, naubos pa yun sa kabila namin. Ang pagkain namin, hindi namin makain kasi alam mo na namin, walang panlasa, walang pangamoy. Ang buong mo matikit, hindi ko maintindihan yung lahat ko pabalik-balik. Alam niyo po, wala akong ginawa. Kahit paus na paus ako, nag-voice message ako sa post ko. Sabi ko, sir, baka naman pwede niyo ako patang sinasahod ko. Kasi alam ko naman may sasahurin ako sa kanya. So, purihin na Diyos ko. Pag ano ko na yun, time niya na nag-voice message ako sa kanya, tapos pag po, tumawag siya, narinig niya yung boses ko. Pinadala niya po pagdala ko ng pera. Alam ko, kinabukasan, pag namin mo kasi ito sa doktor, pinanay niya yung lamesa. Sabi niya, hindi ba lang nakakamatay ang COVID? Sabi niya naman po. Kasi kami dalawa talaga po mag-asawa, namin ng COVID. Araw po na yun, yung pag-check up namin, 5,000 agad na ubos namin sa gamot at sa check-up lang po. Salamat sa Diyos kasi doon po ginamit na instrumento ng doktor kasi yung doktor po pala na yun is born again doktor siya. Salamat sa Diyos at sabi ko nga po, kung isa-isahin ko yung mga pinagdaanan namin na pagsubok, hallelujah, to God be the glory. Salamat talaga Yahweh siya kasi tunay na walang naglingkod na tumawag sa kanya at hindi ko natapat na kanyang pinabayaan. Salamat po Yahweh at hindi niya iniwan. Salamat po kayo siya kasi sabi ko, nandito na rin na kami sa Maynila nakatira. Alam niyo po, sabi ko, Lord, gusto ko mag-serve sa iyo. Kasi sa mga bansa po namin napuntahan, worker din po ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman pa ako. Anong ministry yung ibigay mo sa akin? Nalooban mo para sa akin. Alam niyo po yung nagbibigay ng sobre, ang dami lang sasabi niya sa akin, Sister, dito ka na, dito sa amin. Alam niyo po, pasok dito na bas dyan. Nandito mo po lang. Ayaw ka na marites. Alam niyo po, Lord, sabi niyo, chito sa akin, manalangin ka kung saan ka ni Lord, dadalhin ng ministry. Alam niyo po, na kayong paako sa liturgical usher. Yun po pala talaga yung pag-uuhog ng Diyos. Kung may ugalit ka na hindi maganda, huhugin ka kasi alam niyo po, yung pag-ano ng katawan ni Kristo, hindi po ordinaryong ministry pala yung napasukan ko. And then po, ano naman ang Mother Butler, isa naman po ako dun sa seminar at ngayon po, isa rin po ako Mother Butler sa Ambil. Kung makikita niyo po ako minsan naman sa stage din po na na-assign ng Sabado at doon mas naman po. Salamat sa Diyos po kasi nalaman ko na kung paano i-ayos yung mga best friend ng pare at yung pag sa misa, kulay kung anong gagamitin mo ngayon, anong gagawin mo ngayon. Salamat sa Diyos, alam niyo po. Lahat po yan ay biyaya ni Yahweh El Shaddai. Kaya po pag tinawag tayo ni Yahweh na maging God, yes lang po tayo ng yes. At isusunod niyo po lahat ng ating pangangailangan at ang biyaya po ay sunod-sunod. Hindi mo po natin nakikita
dapat po natin ipagpasalamat sa Kanya. Salamat sa Diyos, and to God be the highest glory. Salamat sa pagkain ko po yung talaga. Kaya malugtog po tayo walang pag-asa. Talaga naman na si Lord talaga buhay ang pagbabayan. Isa pa mag-share. Sige po, palagpagan natin. Panginoon. Praise God, hallelujah. Sa mapagpalang kami po, mga brothers and sisters in Christ. At kami po yung na-late. Kasi nga po yung anak ko, pinahilig ko muna po. Grabe po ako po. Tapos ito naman pong isa, grabe pagsubok po talaga. Ano naman po siya na ano naman po siya kahapon. Dinala ko pa sa doktor ng Monday. Ay, ilang araw po siya nag-LPN. Tapos yung ano po sa amin ng doktor ng Monday, sabi po, ano daw po, i-test daw po yung ihi at saka yung dumi niya. Eh, nakabalik po kami, Martes ng hapon na. Eh, tama naman po, Monday, check-up ko din po sa Regalado. Sinabay ko po siya. Tapos kahapon po, nag-ano naman po ako ng ultrasound sa Regalado din. Di yun po, sabi daw po, alas 12 pa ang ultrasound. Sabi ko, kunin ko muna itong, uwi muna po ako kasi magparahintay ako doon. Wala pong buwan, napakarami po ng pasyente. Yung talaga po, magtsatsaga ka po talaga pumila. Pag hindi po mahaba yung mo, hindi ka po, yung, lalo pa po nung Monday, ang nangyari po. Kasi po, ang pala po doon, pag buntis ka, ang priority po nila doon, yung mga follow-up check-up. Yung mga willing to wait po, hanggang din matapos yung hindi matapos yung mga yung mga naka-schedule talaga, hindi kayo isisingin. Kasi ganun po yung nangyari sa akin nung una. Inabot po ako ng hapon, anong oras na po ako nakawin. Tapos yun na nga po, nung Monday naman po, tanong na kami kung anong number na nauna pa sa amin yung mga willing to wait kasi nga po yung mga papel pala namin, hindi mahanap sa record. Sabi nung nagtatawag doon, puntahan nyo na dun sa record, suruhin nyo na dun kasi wala na kami dito papel na hawak at wala pa silang binibigay sa record. Yun na nga po, sabi ko, number 23 ako, dapat hindi ako abutin ng hapon. Tapos sinabot pa rin po ako ng hapon. Tapos yun na nga po, sabi, tapos dito naman po, sabay-sabay, dito naman po sa kanya, nung na nga po, nagpa-ultrasound po ako, ang start po namin mag-ultrasound ay alauna. Alas 12 po kami pinapunta, alauna po yung tama-tama naman po, meron na siyang, may dala na akong ihi, tsaka yung kuko niya. Alas 3 naman po yung yung reading ng niya, mga kuha yung result. Then naghabol po kami ng doktor at sabi daw po, hanggang alas 3 lang daw po palang yung todo kapag or di kaya, hindi na po tinatapos siguro yung sunod ka na nga kung schedule. Tapos yun na nga po, kahapon, sabi may amoeba. Awa naman po ng Panginoon, ngayong araw po, isang beses na lang po siya nagdumi. Kahapon, isang beses din. Pero kahapon po, yung sinabi ko nga po, malambot pa. Pero kanina po, okay na po yung niya. Normal na po, pinakain ko ng mansanas, tapos yung po resetang gamot. Po, umiinom naman po kami ng yung binibili po, mineral. Kasi siya po siguro nung nagdaang Pasko, bagong taon, din yung mga pera ko. Ayaw sa akin ibibigay pera, nasa kanya. E di hawak-hawak ko yung pera. Pag bibilangin. Tapos sanay po kasi siyang magsubo ng kamay. Kakakapo ko din ang kuha. Kaya sabi namin, mineral ako po ininom. Pero sabi ng ko, kahit mineral, minsan daw nga po, hindi rin daw po, yun. Kaya sabi daw po, distilled water daw po namin. Ngayon po, binigyan ko ng distilled water. Saka bumalik po siya. Yun na po, buhay lang po siya, nakapasok lang po siya kanina. Pero yung po niya, yung gamot na tatapusin po niya for 7 days. So ito naman po ang isa. Kanina po, akala ko po di ako makaka-attend kasi nga po nung Monday, hindi na po ako naka-attend sa gawain. Parang nakakonsensya naman po ako, nag-chat ako kay sister. Sabi ko, hindi ako makaka-attend kasi papahilot ko nga po ito. Tapos yun na nga po, wala naman po yung maghihilot doon. Sabi ko, pagka mahilot, madiretso kami dito. Yun po pala, dito rin ang makakapahilot sa may kasi meron po dito si Lola Carmen po dito. Sabi, dito rin po pala ako makakaano, nagpunta pa ako dun sa malayo. Dito rin pala ako makapunta sa malapit po dito. Kaya yun po, pagka naglakad na lang po kami, kasi inabot na
yung kagalingan lang ng mga bata, huwag lang sila magkasakit. At ako po, patuloy na ako po nagpapalalangin na sa aking pag-anak po, maging maayos po ang lahat. Yun lamang po at maraming salamat po kay Yahweh Shaddai. Magaling mo nga sister, magaling na ang anak mo. Amen. Magaling na talaga siya. Tumayo na po tayo at dadako na po tayo sa magbibigay. Ang nagbibigay po ay si Brother Chito. Ang laban din. Nakalimutan ko yun, brother. Sorry po Sorry po. Yes.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos ng kapangyarihan. Patuloy ang aming pasasalamat sa muli pong taon na pinagkatad mo sa amin. O Diyos, salamat po sapagkat ang wika mo sa iyong kasulatan, bawat pagising namin sa umaga at bawat araw na kami mo'y nalilihaw, ito'y galing sa iyong mga biyaya. Sa gabing ito, dalangin po namin na muli ka pong mangusap sa aming puso. Maunawaan namin ang iyong mga pagpapahayag ng iyong mga salita. Salita mong magiging kapangyarihan namin upang labanan ang mga hamon ng pagsubok, problema at kabigatan. Pagsubok at kapangyarihan namin para magtagumpay kami lalo sa taong ito, Panginoon. Kung paano kami pinagpala, iningatan, binabayan sa nakalipas na taon, umaasa po kami na hindi ka matatapos, hindi ka natutulog na Diyos na hindi kami samahan sa araw-araw. Sa gabi ito, salamat po sa mga lingkod mong ito na nagpursige na ikaw ay mapapurihan. Mga lingkod mo na hindi hinayaan na manaig ang mga pagsubok, kalaban lang sa buhay namin. Parang salita mo hindi may ipahatid sa lugar na ito at hindi namin ito mapakinggan. Dalangin po namin na ang pasimulang ito, Panginoon, ay magiging namin kakayahan upang kami patuloy at palagi magtagumpay sa mga pag-hamon ng buhay. I-bless mo ang mga lingkod mong ito kasama ng aming buong sambahayan. Baging mga kaibigan at mga prayer partner namin na umaasa sa aming panalangin at paglilingkod. Pagpalain mo kaming lahat sa gabing ito at sa mga susunod pang panahon ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid, kumusta ka na? Anong sagot? May natanong kasi ako, Sister, kumusta ang Pasko? Naku, Brad, magastos. Magastos pala, no? Magastos talaga, no? Pero masaya naman, di ba? Sa kinos yung katabi kapatid, magastos ba? Ang Pasko mo. Tama dito. Kahit magastos daw ka masaya, hindi ba? Kayo ba'y handa ng makinig? Amen. Sa gabi ito, ating pong ihanda ang ating puso sa mensahe ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Lucas, chapter 3, verse 15 to 16, at tayo po'y tatalon sa 21, then 22. Sumayin niyo lahat ang Panginoon. Naghari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magdala ng tali ng kaniyang panyapakan. In verse 21, nabautismohan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus, nang siya ay nananalangin, nabuksan ang langit, nagtumba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang pinalulutan. Mga magulang at kapatid, mga prayer partners at mga bata, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Ang palakpak niyo po pang 2024 pa yan. Ang palakpak na magkakaroon. Amen, amen. Bago tayo mo po, paalalahanan mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid,
ang katapusan ng taon ay hindi katapusan ng paglilingkod. Ang simula ng taon ay hindi lang simula ng paglilingkod. Sapagkat ang paglilingkod ay paglalakbay patungo sa tagumpay na ating inaasam. Naniniwala kayo? Naiintindihan niyo yun? Amen. Malakas na palakpak, kaya alis ka ba? Praise God, pwede na po kayong maupo. Di na po natin pakadami-damihan pa para bago mag-alas 10, uwi na tayo. Bakit ba eh? Kala ko, okay na nun. Bago po tayo magsimula, naalala ko at nawa din niyo pa ito narinig sa mga head natin. Hindi pa ko ng disciples, hindi ko na ito nakalimutan itong kwento. Alam niyo, yung mga anak ni Elshadai ay ang isang tatak ng mga anak ni Yahweh ay matitibay ang pananampalataya. Bawat mga gawin natin aksyon, ito'y binabalidate natin na ang bawat inaasahan, ine-expect natin ay magkakaroon ng katuparan. Kaya nga tinuturuan tayo ni Brother Mike na magpalakpak ng malakas, tumalon ng malakas, no? At palaging magpuri sa Kanya sapagkat sa pamamagitan ng ganitong mga aksyon, tayo ay natututo na sa bawat ginagawa natin ay sinasamahan natin ng faith, no? Upang ang ating mga gagawin ay magkaroon ng katuparan. Sapagkat ito ang ebidensya ng pananampalataya yung tayo ay masunurin at mga bagay na hindi naiintindihan ng mundong ito. Kaya nga yung mga hindi pa nakaka-attend ng Elshadai, ang tingin nila sa atin para tayong mga baliw, no? Sabihin mo siyang katabi kapatid, baliw ka ba? Siyempre hindi. Baliw tayo kay Elshadai. Naalala ko yung kwento ng isang head na ito mga kapatid. Bawat daw makakita ng eroplano na pinipray over. Sabi niya, Lord, sasakay ako dyan sa abroad kung saan man. At kung saan ako pupunta, kung saan ang eroplano niya pupunta, pupuntahan ko rin. So yun, napaka-consistent niya. Lagi niyo yung panalangin na pinipray over niya yung eroplano. Yung sister wife ko, pinipray over din yung eroplano. Kasi ang dami niyang aplikante pupuntang abroad. Gusto niya makaalis na. So yun ang faith natin. Sabi ng babae nito, Lord, sasakay ako dyan. Pero tumagal yung panahon, hindi siya nakakasakay. Ano bang meron sa kanyang prayer? Bakit hindi tinutugon ng Diyos? Sabi nung lumapit siya sa preacher, Brother, dahil ang tagal ko ng pinipray over ang eroplano na yan, hindi ako nakakapupo kung saan. Ano ba ang pinipray over mo? Yung po, brother, kung dumadaan dito, sabi ng preacher, naku, ang pinipray over mo, palanding yan. Kaya yung pananampalatayang puro landing, no? Nagiging mahayo. Kung mag-pray over ka ng eroplano, kailangan pa-take off. Kasi kung saan pupunta, Italy, Canada, yun ang i-pray over mo. Napapano? So, kung anong pinipray over natin, yun ang nangyayari, mga kapatid. Bakit ko po ito sinimulan sa kwento? Sapagkat ang topic natin ay, ito yung title, Take Off, Get Your Life in Gear for God's Big Plan. So, mag-take off tayo. Kasi noong December, naglanding tayo for the meantime, no? Nagpahinga tayo. Ngayon tayo ay lilipad muli sa 2025. Sabi dito, take off, get your life in gear, and for big God's plan. Sino dito ang nakasakay na sa aeroplano? Ako, di pa po nakapunta ng ibang bansa, pero 14 times na ako nakapagkasakay sa aeroplano. Nung ako'y maasay na tawag niya, mga province. So, 14 times, medyo madali-dali na rin. Nung una, hindi ako komportable. Kasi ang iniisip ko kung paano kung bumagsak. Kaya papupupo pa lang, hindi ko iniisip kung makakarating kami doon, baka hindi ako makarating. So yun yung normal na mindset ng tao, di ba? Kasi pag sumakay ko sa taas, nakakatakot naman. Kaya imbis na isipin ko na ihanda ang aking sarili, iniisip ko saan kayong Pacific Ocean kami pupulutin nito. Hindi ko makontrol yung aking worry. Kahit hindi ko
masyadong na-enjoy nung una kasi ako ay sobrang stress. Pero they realize na sa buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo patutungo this 2025. I mean, the best thing that we can do is to prepare. Now, ihanda natin. Kaya yung mga stewardess, kapag pumasok ka na sa aeroplano, pinaghahanda na yung gear. Ihanda na yung seatbelt, alam niyo na kung nasaan yung oxygen, alam niyo na kung paano i-eject yung upuan. Pinihahanda, tinuturo sa pasahero kung ano ang gagawin sapagkat mag-take off na, mga kapatid. So, anong ibig kong sabihin? Sa buhay natin ito, walang sino mang nakakaalam sa mga posibilidad ng buhay. At ang pwedeng gawin natin is, sa pag-take off natin ay hindi yung pagbagsak ang ating iisipin, kundi ihanda ang ating buhay sa destinasyon na ating pupunta. Nakukuha niyo? So, get your life, the gear for the kids, for God's big plan. Kaya sabihin mo siyang katabi, kapatid, malaki at maganda ang plano sa iyo ni El Shaddai. Naniniwala kayo? Di nga. Talabagan natin ang Panginoon. So, mayroong plano ang Diyos sa buhay natin. At tinuturoan tayo ng salita ng Diyos para hindi tayo malinlang ng kalaban. Na imbis na ihanda yung buhay natin this January hanggang December ulit sa biyaya ng Diyos. Sapagkat alam niyo ba, ang Diyos ay nakakalinda na ang biyaya para sa inyo. Naniniwala kayo? Ikinalendar na ng Diyos sa mga taong may pananampalataya ang bawat biyayang nakalaan para sa atin. Kuha niya. Siya lang ang nakakaalam, mga kapatid ko, sa Panginoon. Kaya maganda sa paglalakbay natin sa mundong ito, we are prepared. Amen ba? Tayo ay handa, mga kapatid. Nang sa ganon, hindi natin alam yung mga possibility, pero hindi ka na magugulat. Hindi ka na magtataka. Kasi bago pa man mangyari, ang mga biyayang pwedeng dumating, ang mga hadlang na pwedeng dumating, na hindi man natin hiningi, tayo ay handa na. Amen ba? Isang analogy, kapag maglalakbay ka sa malayo, lalo na kung may sasakyan ka, hindi mo pwedeng hindi tingnan yung gulong. Hindi mo pwedeng hindi tingnan yung mga preno. Hindi mo pwedeng hindi tingnan yung mga pyesa. Kung ito nga ba ay pwedeng asahan sa malayong destinasyon na ating pupunta. And parehas din ang buhay natin. Sa paglilingkod natin, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na makapaglingkod sa Kanya. Nang sa ganun, yung road trip natin or yung pag-take off natin, patungo sa destinasyon ng buhay natin ay nangihahanda natin. Nakukuha niyo ba? Nakakaalam tayo sa mga posibilidad ng buhay sapagkat tinawag ka ng Diyos hindi para manatili sa isang lugar. Kasi kung na-stack up ka ng 2024, hindi papayag ang Diyos na hanggang doon ka lang. Nakukuha niyo? Kailangan mag-grow tayo, kailangan tumaas, umangat yung level ng ating pananampalataya. Nakukuha niyo? Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay napipigilan ng kalaban. Nakukuha niyo? Akala natin okay na naglilingkod tayo. Minsan, akala natin okay tayo naglilingkod. Pero ang kinalalagyan pala natin ay parang rocking chair. Alam niyo yung rocking chair? Yung lumba-lumba, no? Kahit anong lakas ng lumba-lumba, pag tigil mo, nandoon ka pa rin. Sometimes yung life natin parang nasa rocking chair tayo. Buti pa kayo sa skin brother Noel, nakakarating hanggang dito, no? Pero yung rocking chair, alam niyo ba, mga kapatid? Hanggang doon ka lang. Sometimes yung buhay natin gano'n. At hindi mo na itatanong, lingkod ka ng lingkod. El Shaddai ka ng El Shaddai, pero hanggang doon lang tayo. And that's why we have to take off. We have to prepare this life according to God's will, mga kapatid. Amen ba? Umangat yung buhay natin, mga kapatid ko sa Diyos, nang marating natin yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto mo. Alam niyo ba kung bakit gusto ng Diyos? Kasi pag gusto lang natin, wala rin mangyayari. Kuha niyo. Kahit napakahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, na maintindihan natin na ang paglilingkod ay journey.
hindi pagiging stagnant. Kaya ma-check natin yung ating sarili. Kapag nararamdaman mo na sa sarili mo na kapag hindi ka nakapag-El Shaddai, hindi ka nagiging comfortable, sinasamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Kapag may conviction na ikaw ay nangihinayang pag hindi nakakarinig ng Word of God, kapag ikaw ay nanghihina kapag hindi ka nakakarinig ng Word of God, ang nagpapalakas sa buhay mo ay yung Espiritu ng Diyos. Nakukuha niyo ba? Ang nagpapatibay sa atin ay yung presensya ng Diyos. Pero kung ang buhay natin kung maglingkod, kung hindi diwaw, hindi ganon. Ibig sabihin, parang nanonood lang tayo ng movie. Parang nanonood lang tayo ng mga pelikula. Pero ang Word of God, ang paglalakbay sa buhay spiritual ay mayroong nagaganap sa pagkatao natin. Yung intervention ng Diyos na nagpapabago ng buhay natin. Amen ba? Kapag napapandig ka na, napapagod ka na sa pagiging marites, bawas-bawasan ang pagmamarites. Nakukuha niyo. Lagi kang ginujoke, kung napapagod na tayo sa pagkikialam sa buhay ng iba, mag-half day ka lang. Nakukuha niyo ba? Huwag masyadong full time, no? So, napapagod na tayo sa mga walang kabuluhan na buhay. Sa totoo lang, kapag ang oras at buhay natin ay inilalak natin sa Diyos, God will make a way. Nakukuha niya? Gagawin paraan ng Diyos para tayo ay mabuhay, mga kapatid. And that's why, totoo yung share ng aking asawa. Nung pumunta kami ng Manila, wala kaming ibang inaasahan. Pero tingnan nyo, dumating yung isang araw na hindi kami nag-almusal at nanahalian. Lumakad siya papuntang Baclaran. Nakakuha siya ng aplikante. Nung itinala yung pupunta ng abroad, pag-uwi niya may pera na. Ganun yung Diyos. Kapag ang buhay natin ay nasa gitna ng pagsubok, pero lalo kang tumatawag sa Kanya, lalo kang lumalapit sa Kanya, siya ang gagawa ng paraan. Nakukuha niyo po. Kaya hindi nasasayang yung mga taong naglilingkod na nakukuha ang pamamaraan ng paglapit sa Kanya. Kasi maraming naglingkod kay Shaddai, hindi nakukuha ang tamang pamamaraan. Akala niya kung nag-El Shaddai lang, pag-uwi, bahala ka na. Kailangan sa paglilingkod natin, mga kapatid ko sa Diyos, nag-grow tayo. Nag-i-evolve tayo, mga kapatid. Pataas ng pataas ang level ng pananampalataya natin. Nakukuha. Na habang tumatagal, hindi ka na nakokontento na ikaw lang yung nasisiya. Sapagkat tinawag kayo ng Diyos dahil may plano ang Diyos sa inyo. Plano hindi para sumaya ka. Plano hindi lang para magtagumpay ka. Kundi para abutin din ang mga taong na ang buhay dati gagaya mo rin. Pero nung masumpungan mo sa El Shaddai, nagkaroon, nagi ka ng partaker. Amen ba? Nagi ka ng kabahagi ng ministeryo na ibinigay ng Diyos sa mundo. At sa ganon, yung pamamaraan ng paglilingkod natin sa Kanya ay nagiging dahilan para mayroong dahilan ang Diyos para pagpalain ka. Amen. Sabihin mo sa iyong kapatid, may dahilan ba sa El Shaddai para pagpalain ka? Anong sagot? Thank God. Kasi akala ko sasagutin nyo ng pakialam mo. Hindi ko na itinong rin kasi baka matutunan nyo, no? Alisin na natin yung pinipin. So, we have to take off. Kaya nung magsakay na kami sa aeroplano, nung mahigpitan na yung baywang ko, medyo gumanda yung aking pakiramdam. Sabi ko, pag ito'y nagbagsak, sama-sama ang lihat kasi nakatali na. Pero ang mahalaga, nandoon yung blessing. Pangalawa, serving God, in take off, mga kapatid, napakahalaga ng repentance. When we speak of repentance, and the literal way sa ating pag-journey is check your engine. Sabihin mo, check your engine. Check your engine. Mahalaga sa ating pagbiyahe, pinakamaganda, ariglado yung makina. Go ahead. Pag nakasakay sa kakaragkaka,
at di mo alam kung paarang pakiramdam para maghihiwalay ang katawan at makina. Imbis na tutuwa kapag dating mo sa pupuntahan mo, dahil mo kayong naglakad sa sobrang pagod, no? Pag nakasakay ka sa sasakyan karak-karak at maya-maya masira, hindi ka magiging perfect. Kuha niya. Sa buhay natin, we have to check our spiritual engine. Sa paglalakbay natin, kailangan stable. Na pag umupo ka ng sasakyan, pinalalagyan mo. Hindi mo naiisipin yung makina, hindi mo naiisipin yung pyesa. Ang iisipin mo lang, yung magbiyahe ka patungo sa direction mo. Pero kung ang problema natin hindi yung problema sa labas, kung ang problema natin ay mismo yung buhay natin ang problema, may problema. Ako kanya. Kapag ang problema natin ay hindi problema natin, kundi yung mismo tayo ang problema, yun ang problema. And that's why we have to check our engine. Napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon ng ating makina ng spiritual ay hindi kakarag-karag. Kuha niyo po ba? Ang ating makina ng pananampalataya mga kapatid ay pwedeng bumiyahe ng matagal. Pwedeng bumiyahe ng walang paltos. Nung yung luma kong motor, next rin ko. Hindi ako nakakapahi basta-basta. Nasulo ako noon. Like kung kasama yung asawa ko or kung minsan pamangkin ko. Kasi ang iniisip ko laki, pag nasiraan. Kasi lumang imotor namin laki. Pero nung makabili kami ng bago na yun, at bibili ulit kami ng bago, walang gabang ito. Pag pinagpala tayo ng Diyos. Kaya nung umuwi na ako noon, stable yung isip ko kasi na bago na. Maging sa buhay natin, sa ating pamilya. Kapag naramdaman ng pamilya nyo na stable yung paglilingkod nyo, magtatanong sila sa kanilang sarili. Ano kaya nangyari dito para okay lang? Nakukuha niyo ba? Kapag madilim yung ating faith, kapag madilim yung ating buhay, hindi nila nararamdaman na nagkakaproblema ka. Hindi nila nararamdaman na naapektuhan ka. Magtatanong sila sa kanilang sarili. Buti pa to ang saya-saya. At tatanungin nila ng sekreto kasi maganda yung takbo ng buhay natin. Nakukuha niyo? Matinin yung direksyon ng buhay natin. Kasi before na tayo ay lumarga sa buhay na ito, na-check mo na ang iyong makina. Nakukuha niyo? Ang punong lingkod natin, hindi mo pwedeng mahadlangan sa paglilingkod. Kahit nga hindi na makapagsalita, dinadayo pa rin ng iba't ibang lugar. Nung gabi ng Tuesday, kagat, tinanong ko yung kasama ng Rachel. Napaisip lang ako, brother, sa tingin mo ba, kailangan na ni brother like na magpahinga at nandyan lang para hindi na magsalita? Kasi parang nakapagod na rin, hindi na siya nakakapagsalita. Sabi niya, passion na kasi. Yung kanyang hindi pagsasalita ng maayos, ay hindi pahirap sa kanya, kundi yung nagbibigay lakas sa kanya na makapaglingkod siya. Nakukuha niya. Sa buhay at matibay ang espiritualidad, ang pag-attend ng gawain ay hindi parusa, hindi pahirap, hindi hadlang sa trabaho, kundi ito'y gasolina para magpatuloy tayo sa buhay pananampalataya. Nakukuha niya yan. Kailangan ma-check natin yung ating sarili. Yung paglilingkod ba natin parang parusa, parang sapilitan, parang pahirap sa buhay, o ito nagbibigay tulong para tayo patuloy na umabante sa buhay na ito. Kaya sabi ko dun sa isang brother, sa bagay, kahit gano'n siya magsalita, malinaw ang ebidensya na dinadayo pa rin ng tao. Patunay na sinasamahan ng Diyos. Patunay na nandoon ang Panginoon. Kaya sa ating paglalakbay, we have to check our engine. We have to imagine na kapag mayroon kang sakyan na may mga faulty wiring, no? Maya-maya, imbis sumasaya ka, nag-uusok na yung ang makina. Amen ba? And we have to fix this life. Kaya nga, walang ibang pinakamasayang tao, hindi yung mapera lang, hindi yung mayaman lang, kundi yung tayo ay may freedom sa anumang pagkatagako sa kasalanan.
Nakuha niyo? Ang diablo ay mapaglila. Hindi natin nakikita how the evil tied us into his deception. Kaya nagtatanong tayo, ano ba yung problema ng makina dito? Kahit yung taong may alam sa kanyang sinasakyan, hindi siya larga ng larga. Kaya isa doon sa katangian, ng isang driver, alam niya rin yung kanyang makina, ang tono ng kanyang makina. Nakukuha niyo? Ganon din yung buhay natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na sa paglalakbay natin sa mundong ito, may matibay tayong pananampalataya, may maayos tayong pamumuhay, may mapayapa tayong pag-iisip sa buhay na ito, nang sa ganon mayroon tayong kalakasan para lumaban sa amin ng buhay. Kapag ang tao ay malaya, hindi siya naapektuhan ng mga kung ano-anong prinsipyo ng mundong ito. Sabi ng Pungsoy, kapag nakakuha ka ng square, yayaman ka. Nakabasa ka ng ito, nakakuha ka ng square, yayaman ka. Ano ba talaga? Bilog ko square. Dilalo kang nalito, no? Sa pag-iwala, hindi ganun. Pero anyway, kung paniwalaan mo lang, may bilog, mag-square, yayaman ka pa rin. Nakakuha niya ba yun? So, we have to be stable in this spirituality. Yung hindi tayo nalilin lang ng mga sabi-sabi. Kasi ang ginagawa ng mundo is to brainwash, deceive us our mind. Kasi alam ng diablo, yung mind natin ay nagdadrive ng pagkatao natin. Kapag umasa ka na sa mga bagay-bagay sa mundong ito, ilalayo ka sa salita ng Diyos. Kapag hindi na ang salita ng Diyos, ang inaasahan natin, hindi ka na sa Kanya naglilito sa mga utos na ng kalakasan. Kahit maganda ng kapatid ko sa Panginoon, yung pagpasok natin sa taong ito, may hinihintay tayo. Hindi palandi, kundi patakbo. That the Messiah is coming. Na ang tagapagligtas ay dumating at itinangan. At tinubos tayo sa kumunoy ng kasalanan. Tinubos tayo sa kumunoy ng kahirapan. And we are redeemed by God. Na hindi ka na pag-aaral ng diablo. Hindi ba kaya? Hindi ka na pag-aaral ng kalaban. We are possessed by the Holy Spirit. Na ano man ang mangyari, magtatagumpay ka. Ready for take up just the people na ang mga tao ngayon, kaya ng Lucas chapter 3 ay naghihintay sa pagdating ni Jesus. Kaya yung may Israelita, mga Hudyo, nakakalungkot. Kasi hanggang ngayon, naghihintay pa sila sa Kristo nila. Hanggang sa dumating ang Kristo yung sabungan. Pero tayo, we believe that the Christ has come. Nakukuha niya. Dumating siya sa buhay natin, mga kapatid. Kapag dumating siya sa buhay natin, magiging mayapa. May umiyak na workers. Alam niya ang sabi niya, Brother Chico, hindi na ba pinapayagan ng asawa ko na mag-attend? Sabi ko, bakit naman? Nakialam yung lalaki. Brother, hindi mo rin pinapapunta ng attend eh. Kasi lagi niyang sinasabi, pinapasok niya doon si Kristo sa buhay niya, pinapasok niya siya sa puso niya, kaya lang, pinapasok niya si Kristo sa puso niya, dakdak pa rin ang dakdak. Hindi yung babae. Kasi Brother Chico, pinapasok ko. Minsan naman lumalabas. Nakikinig ba kayo? Palapakan natin ang Panginoon. Dumating ang Panginoon sa buhay natin. Christ is coming. Isang magandang realization na magkaroon tayo ng transformative mind. Palagi natin ilagay sa isip natin ang Pasko, it's not about the event, no. Kundi ang pinakamalinaw na kahulugan ng Pasko ay hindi matakpan ng mga activity ng mundo, kundi makita yung pinaka-spiritual significance na higit pa doon sa mga panglabas na kaabalahan. Kaya nga totoo yung sinabi ng isang sister, kumusta ang Pasko? Iniisip ko malalim yung spirituality. Pwede yung sumagot, maganda Brad, dumating si Jesus, pero hindi, magasto Brad ang Pasko. Nakakawan niya ba? Messiah is coming. Anong analogy dyan mga kapatid ko sa tuwan? Sa airport daw kapag naghihintay ka sa flight, 1 hour before, naghihintay.
Amen ba? Kahit bilang na yung upuan, kahit may number na yung upuan, akala mo, mag-aagawan pa ng upuan. Because everyone is eager. Ang bawat isa ay excited na makalagay sa kanyang sariling lugar. Amen po ba? Makapwesto sa kanyang lugar. Ganun din sa buhay natin. Sa taong ito, kailangan makapwesto ka sa magandang lugar ng kinalakad ka. Huwag natin isipin na ano na naman ang mangyari, kundi ang ilagay natin sa ating mindset, mga kapatid. Alam na ng Diyos ang kanyang plano sa buhay. Amen. So, if the Messiah is coming, we have to be humble, humility, fuel up for that life. Ang gasolina ng ating paglalakbay ay hindi ang kayabangan, hindi ang pagiging arrogante, kundi ang pagiging magpakumbaba. Sabi ni Diyos sa ating binasa, kahit tagahubad ng sandalyas ay hindi siya worthy, hindi siya karapat-dapat. Kita yun, yung pinakamababang lugar ng service kay Jesus ay kulang pa. Kasi alam niya ang kanyang kalalagayan sa Diyos. Kaya yung mga taong nagmamayabang sa kanyang yaman, yung mga taong nagmamalaki sa kanyang buhay, isang napakalaking insulto sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kita nyo, kahit mayaman ka, kahit mapera ka, pag nagkaroon ka ng problema sa buhay, in just one day mawawala ang lahat. Nakukuha niyo. Yung pinagpaguran natin every day is a very personal way. Kaya sabi ng Panginoon, kahit isang saglit ay hindi mo kayang dagdagan ng buhay mo. Kaya isang mayamang hangal, Panginoon, anong gagawin mo? Kasi marami siyang ani. Sabihin nyo, sabi ng mayaman, magtatayo ako ng isang budeta. Kakain matutuloy. Sabi ng Panginoon, hangal. Pag binasa mo yung Sigwanab's Bible na version, buang. Kahit yung hangal pala ay buang. Sabi ni Bishop sa malalim na Tagalog, gago. Sakit, no? Sakit, diba? Sa pakinggan. And we have to be humility, mga kapatid ko sa Panginoon. Sapagkat when we give good things, we receive good things. Kapag kayabangan, aanin mo ang kayabangan. Sabi ng Bible, kapag nagtanim ka ng hangin, bagyo ang aanin. When you share good things, it will multiply good things. Kapag nakakapagpasaya ka ng tao, buti pa nga yung mga Indiano, no? Tumitigil din sa mga bata, nanibigay. Pero hindi sila Christian. Namimigay ng candle. Pero yung mga Katoliko, hindi na nagbigay, nagko-comment pa. Alam nyo, minsan talo tayo ng mga ibang sekta at mga religion because they believe in sharing goodness. When you give your sorrow, it will divide. Kapag nagbigay ka ng kalungkutan, nag-open ka ng problema, nababawasan ng bigat. Nakakanya? Pag nagbigay ka ng bigat sa pinagkatiwalaan mo, hindi ikaw nabigyan ng burden. Nababawasan yung bigat ng puso mo. Nakukuha niyo? Nababawasan yung problema mo. Kaya may isang balita, alam niyo ba? Isang batang nagpakamatay. Alam niyo ba ang dahilan? Wala siyang masumbungan. Yun palang batang yun ay hindi sasama sa graduation. Dahil pag-uwi niya, hindi siya mahal ng magulang, hindi tinatanggap yung kanyang mga reasoning. Tumigil ang kanyang pag-iisip. Ang pinakamagandang gawin ay magkakamahal. Kaya kung may problema ka, share it to others. Alam niyo yung mga therapist, yung psychology, hindi pa nag-a-advise yung magpento ka ng magpento. It will unload our burden. Huwag kang magpento sa Caritas, magpento ka sa Diyos. Sapagkat pag-aagaanin niya ang dalangin. When you give others good things, it will multiply. When you share sorrow, it will divide. Yes, may mga taong hindi natin intindihan. Napansin ko lang, galit na galit. Na-comment ko lang ng mali. Akala mo mamamatay tao na. Pero akala mo nag-comment ka lang. Di mo pala alam ang kanyang buhay ay sagad na sagad na.
Ako ba niya? Hindi lang nakagraduate ay nagkakamatay. Pero hindi mo alam, hindi lang pala ang problema niya ang pagkagraduate. Punong-puno na ang problema ang buhay niya. Kaya mahalaga sa buhay natin, tumulong ka sa mga taong nahihirapan. Parang isang cellphone, 5% na lang, ginamit mo man ang ginamit, malulubat. Pag may cellphone na 5% na, i-charge mo na, parang lumakas. Kasi ang cellphone na lubat na palagi mong ginagamit, namamatay ng tuluyan. Naniniwala kayo? Nung ako'y nasa Naga, may nagbigay sa akin ng Alcatel. Nasa office ako. Pag open, pinapatay ko. Pag namamatay, kasi sobrang lobat na, hindi na lubusang ma-open. Kasi sobrang lobat na. Kaya mahalaga naman sa ko sa Panginoon, unawain natin yung ating kapatid. We have to be humble. Ibigay natin sa kanila yung pwede mong ibigay. And God will rest back and God will reward according to your missions. It is the principle of goodness. Kaya si John, wala siyang pwedeng ibigay sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Everything is God's possession. Pero ang kanyang service, sabi niya, nagpakumbaba siya. Kahit nagkakalag ng sandalyas ay hindi siya worthy. But because ang ginawa niya ay galing sa puso, dinalugdan ng Diyos. Nagbukas ang langit at ang sabi ng Panginoon sa anyong kalapati, ito ang kinalulugdan kong anak. When we are worthy and when we are humble, the presence of God is in us. Nakuha niya. Hindi mananatili ang Diyos sa may pusong mapagmalaki. May mga taong mabait, may mga taong hindi nakikialam, pero ang tigas ng kalooban. Nakuha niya? May mga taong mabait, hindi na naano, pero hindi mo maakay-akay sa gawain kasi ang taas ng right. Meron na. Hindi kanya kukontrahin, pero hindi kanya rin sasamahan. And that is what we call hard-headed. Nakuha niya? Kahit maganda sa buhay natin, natuto tayo magpakumbaba. Natuto tayo naman. Sabi ng kasama ng brother, pag uwi ko kagabi, may nakasalubang ko sa eskineta. Hindi kami nagkabigayan ng daan, magkakabardagulan sa kami. Inisip ko, Brad, dalawang bagay lang kung pwedeng mangyari sa amin dito. Masasaktan ko siya o mumunahan niya. Nung siya ialis na sa motor, naalala niya yung kanyang anak, yung kanyang umuwihan. Sabi niya, preacher pala ako. Pabayan pa na lang. Kasi hindi na masusolusyonan ng kataasan. Isang kasalanan. Sometimes, kailangan pala nating manahimik, no? The most powerful weapon is love, is humility. Sa Jesus, ininsulto ng Diablo, bakit di mo gawin tinapay? Kasi gutom na siya. Bakit di mo ibigay, bakit di mo gawin sapagat ibibigay ko ang sarili ko? Everything was in the hands of God. Siya ang Diyos siya ang Diyos na may kapangyarihan, pero hindi niya pinatos. Hindi niya pinatulan sapagat alam niya nasa kanya ang kapangyarihan. Yung taong may malalim na pundasyon sa salita ng Panginoon, hindi niya pinapatulan ang offer ng Diablo. Kasi pag pinatulan mo yung offer ng Diablo, magkakasagutan kayo hanggang kayong dalawa ipag-aari ng Diablo. Wala namang taong nagiging payapa kahit magaling ka. Kung lahat ng tao takot sa'yo, maganda ka may katapat ka. Napamuhay. Pinakamagandang tao, sabi nga ng mga politika noon, yung mayor namin sa Dibat, hindi naman ako nagkakapal ng progreso. Nakakalakad-lakad yun sa barangay kasi walang kaaway. Ang dahilan ng mga politika na maraming barangay kasi alam nila marami silang kaaway. Sabi ng mayor, hindi naman ako natakot kasi wala nang pinagkagado. Buo at malinaw ang kanyang konsyensya that he is in the right place. Nakakuha niya ba? Sa buhay natin, gano'n din. Walang anino na makikialam sa'yo. Walang konsensya na makikialam sa'yo. Kasi alam mo ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. And the last God's confirmation. Kapag natapos ng mga stewardess, ihanda na ang lahat. We have to take off. Ang Philippine Airlines, illegal.
si Yahweh El Shaddai ililipad na sa mga naglilipad sa kanya. And we are sober kapag ang eroplano lumipad. Nandun ka sa taas, lahat ng problema sa baba ay nasa baba mo. Nakuha niya, tayo ay magiging mabuti at lalampas sa problema, lalampas sa kahirapan, lalampas sa suliranin, dadaan ka sa taas, makakarating ka ng destinasyon na maayos at matalong ka. Maganda itong analogy, maybe gumapang ka, lumipad ka, to take off, to go into our destination. At hindi pa huli ang lahat para i-direction natin ang ating buhay. Because every year is a chance for us to make a decision, not a resolution, but to make a decision not to sit in a rocking chair, but to sit and to take in this life according to God's will. Sabihin mo, kapatid, malaki ang pag-asa sa naglilipad kay siya. Amen? Amen? Tumayo na po tayo na. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Sa pagkakataong ito, kausapin natin ang Diyos. Depende kung anong gusto mo. Ano ba ang nakikita mong magagandang bagay sa bawat buwan na darating? Ilagay mo ang tanong mo sa tanong ng Diyos. Hingin mo sa Kanya ang iyong kahilingan ng aspiration. Magawa tayo ng master plan sa buhay natin. I-declare natin ngayong gabi ang unang taon. Ay pagkakataon sa paglalakbay patungo sa magandang buhay. Bakit natin kailangan na ilapit sa Kanya ang bagay na ito? Sapagkat walang ibang mabuting Diyos. Walang ibang magandang Diyos at mabuting Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay sapat sa mga taong nalagis. Kaya kausapin mo siya, lapitan mo siya sa pamamagitan ng panalangin sapagkat mararanasan natin sa taong darating ang bawat man ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, praise you, Jesus. Lapitan mo, kausapin ang Diyos. Maniwala ka na nandito siya na yung gabi. Hinihintay niya ang tanong mo. Hinihintay niya ang pananampalataya mo. Hinihintay niya ang panalangin mo. Sapagkat yan ang gusto niya na maging magandang buhay natin. Praise you, Jesus. Thank you.
nakakain, humihinga, sapagkat ang buhay na ito ay siyang galing sa iyo. Sa kabila ng aming pagkukulang, kaya nga po ng wika mo sa iyo, na kahit magkalag ng sandalyas mo ay kulang ang aming at hindi kami karapat. Subalit, sadyang sagana ang kalutin. Palagi mo kami binibigyan ng chance na hanapin ang kabutihan mo, na maintindihan ang gusto mo sa buhay. Sa panimula ng aming taon, wala kaming ibang iisipin, wala kaming ibang pwedeng magtalima kundi ang kabutihan. Maramdaman namin, Panginoon, ang pagtaas ng aming pananampalataya, ang paglago ng aming pananampalataya patungo sa pagtagumpay ng aming. Huwag nawa namin pakinggan ang bulong ng kalaban, ang panligan ng mga diablo, ang pandaraya ng kalaban sa buhay namin. Bagkus, Panginoon, ang kabutihan mo ang siyang lagi namin. I-bless mo ang aming mga kapatid na nandito ngayong gabi, ang aming buong pamilya. I-bless mo ang kanilang mga source of income. Pagpalain, Lord, pagpalain ang kanilang hanap buhay. Nang sa ganun ang pang-araw-araw na pangangailangan ay hindi nagpapagulinahan. I-bless mo ang bawat kalusugan, O Diyos, nang ang mga material na bagay na meron kami ay hindi masayang. At higit namin makamtan ang kapayapaan ng buhay na bigay mo sa amin. I-bless mo, Lord, ang relasyon namin sa iyo, Yahweh, higit sa lahat, sa aming kapwa at sa aming mahal sa buhay. Maging matining, i-check namin ang aming spiritual engine nang sa ganun sa aming paglalakbay, matibay, stable ang buhay. Pagpalain mo ang gabing ito, Panginoon. Maging tumimo sa puso namin na sa paglalakbay namin ngayong 2025, dala-dala, taglay-taglay namin ang tagumpay. Panginoon, maraming salamat. Ngayon pa man, inaalis po namin ang lahat ng negatibong bagay sa aming isip at puso. Walang puwang ang problema, walang puwang ang pagiging negatibo. Bagkus, Panginoon, we have to take off our spiritual life at magtagunta kami sa hamon ng buhay. Salamat, Yahweh, sa manggagawa mo, sa mga awit mo at manunugtog, sa bawat narito ngayong gabi. I-bless mo kaming lahat mula ngayon magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi at matagumpay na 2025. Palakpakan siya siya tayo. Let us give thanks with a grateful